itong 2025, hindi lang sa Luzon na. Kung ano yung nangyari, naranasan ng mga taga-Tacloban, last time is mauulit-ulit. Sa mga Tacloban, Lady, pumunta po ako dyan, last time. Talagang sinusure ko rin na mangyari. Yung mangyayari po talaga sa inyo, ulit po yan. So, kailangan maging handa kayo. Okay? Yung iba na masyado nagpabaya sa lugar nila, I think it's time for you to, gumawang gilas na kayo sa lugar niyo. Kasi, kung anong naranasan yung nawala ng time na nag-undoy o lindol o nag-high tide, mauulit po ulit. So, mga Tacloban, Leyte, meron pa ako nakitang kalsada na nabiyak talaga, not just in Luzon. Not just in Luzon, nangyari sa Pangasinan. Hindi ko na pinanggit yung lahat ng lugar kung saan. Kung gawag nyo sabihin na ang lindol talaga, madam, is normal lang talaga mangyari yun. So, natin sabihin, normal lang yan, nandiyan naman talaga sa mapa yan, hindi mo ba nakikita sa Google yan. Wala po kasing ganun. Hindi naman kasi ako tumitingin talaga doon. Kung ano lang ang pinapakita sa akin ng Diyos, yun sinasabi ko. Kaso nga lang, itong taong 2025 is nagmayat-mayat ang lindol eh. Maya-maya talaga siya, yung para bang nakakaba na, kasi yun na nga yung time na papasok na si The Big One. Kumbaga, palapit na si The Big One eh. At, ito pa, banggitin ko yung Taal. Napansin nyo si Taal, nag-eruption ngayon, 2024. Like what I said na 2024 prediction, na si Taal magparamdam, pero hindi ganon. Pero sa taong 2025, si Taal ay sasabog na ng sobra na. Kumbaga, yun na yung pinakahuling buga niya. Once na yumanig si Taal, once na si Taal sasabog ng pinakamatinding sabog, matagal yun bago masundan. Kaya itong taong 2025, dapat paghandaan niyo po yan. Whether maniwala kayo sa akin sa hindi, nagpasalamat naman ako sa Diyos na pinakita niya yan, vision na yan. Kumbaga, itong taong 2025, ito na yung pinaka-eruption, yung pinakamatindi, pinakamalakas. At, pagkalipas nun, tatahimik muna ng masundan ito pagsibol ng may sisibol ng bagong isla. Bigyan ko lang kayo kasi minsan pag nag-post ako, sinasabi nila, paano mangyari magsibol ng isla? Do you remember when I post na ang Japan magkalindol na malakas? After maglindol ng malakas, may sisibol na bagong isla. Di ba nangyari naman po? Nangyari yung sa Japan, sinabi ko. Ganon din mangyari ito sa Taal. Mayroon siyang isla na sisibol na hindi mo siya pwedeng sabihin pwedeng mag-outing, pwedeng mag-bakasyon, hindi. Isa siyang isla na nilagay ng Diyos para maglagay kayo ng santo. Pagsibol ng isla, pansinin niyo na mabuti. Pagsibol ng isla, tama lang ang tao makapasok doon, makaakyat para magdasal. Mayroong kukurti doon na parang ganyan, na pwede mo paglagyan ng santo. Sige mga taga Batangas, ito, taga-Taal, hindi ko kayo tinatakot. Sa taong 2025, si Taal talaga ay magparamdam ng sobrang tudo, sobrang lakas po yun. After nung katahimikan sandali, sisibol yung bagong isla. Isang isla, na ulitin ko ulit, isang isla na pwedeng lagyan lang ng imahe ng santo. Doon sa isla na yun, para sa akin para kung ako naman yung may karapatan na maglagay ng santo doon, mas gusto ko na ilagay doon si San Roque. Mamili kayo either si San Roque or si Miraculous. Kasi yung lugar na yun, pag sibol ng isla, sabihin nyo talaga, parang kurti siya ng santo. Lagyan mo na siya ng bato na pag-ganon, pwede na maglagay ng santo. Maliit lang siya na isla pero maganda, pero isang himala, isang simbolo na maglagay kayo ng santo dyan sa isla na yan. Okay, mga malapit sa Taal, mag-ingat kayo kasi ito na, mayat-mayat na po tayo makaranas ng lindol sa taong 2025, kaya pag sa bahay niyo, baba niyo ng mga importanteng bagay. Maganda talaga may aso at pusa kayo, aso sa loob ng bahay, kasi pag palapit yung lindol na sila, nagpaparamdam sila. Kumbaga, binibigyan nila warning tayo May sumisibol ng bulaklak sa Islam yon. Tapos umiilaw, basta na nag-spark yung ilaw na hindi mo mawali saan ang galing. Kahit anong ilagay nyo, halimbawa patayuan nyo ng patayuan natin ng apartment to, kaya patayuan natin ng condo para mas sa mga tourist guide. Maniwala kayo sa hindi. Masisira siya ng walang dahilan. Kung ilagay nyo yung santo.
Maglagay kayo ng santo sa isla na yan. Kung sino man yung maging dyan, mayor, para sa akin, mas gusto ko po na maglagay kayo ng santo sa isla na yan. Maliit lang po na isla na yan para lang po sa mga santo. May Lindol, ingat tayo. Mag-pray lang, ha? No need to bash, no need to kung hindi ka naniwala. It's okay, I will respect that. Pero huwag mo sabihin na normal ang Lindol. It's not normal for me. Ngayon, ang Bagyo naman. Okay. Ito kasing Bagyo, ha? Number one na kayo advice ko talaga, huwag kayo puputol ng puno. Kasi karamihan nagreklamo ang baha, guys. Kahit ano pang gawin nyo dyan, kahit ano pang gawin nyo ng paraan para hindi bumaha ang Pilipinas, hindi bumaha ang ibang bansa, kahit ilang milyon pang ilagay nyo dyan, babaha po tayo. Bakit? Nagbago na po ang klima. Climate change na tayo. Napapansin mo, supposed to be this coming October, November, December, so winter time. Na it's look like a summer. Diba? Pansin mo? Ang summer year, naging more hotter. Ngayon naman, mainit pa rin. So, hindi natin pwede masisi, oy, ito si ganito kasi, ganito, ando na tayo, gawain nila yan ang hindi maganda. Pero, hamon ng kalikasan, wala kang magagawa dyan. Nagbago na talaga yung mundo natin. I mean, as in, nagbago. Mas ibang bansa ka, ulitin mo sa ibang bansa, di ba? Mayroon na silang mga high-tech na gamit para hindi bumaha. Kung binaha pa rin. Pero itong 2025, matindi yung danasin natin magbaha. Kahit na anong gawin pa, hindi talaga umubra. The best na ma-advise ko, maghanda kayo ng mga bangka. Pakinabang talaga sa atin ng bangka sa 2025. Trust me, Meron pa nga doon nangyari na bagyo sa taong 2025 na naging bayani ang isang aso. Sino? Kaninong aso kaya to? Nag-trending sa social media. Nagbagyo, tumalon siya doon sa mga pinakapitan niya. Akala ko, sasakay siya doon sa bangka. Ang ginawa pala niya, niligtas niya yung mag-ina. Hinihila niya yung, basta mahinila yung aso, instead na siya yung sumakay sa bangka, yung mag-ina, yung bata, saka yung maganda ang pinasakay niya. Wala siya, aso lang yan, wala siyang lakas, wala yung sa ngipin niya. Hinihila niya, tinulungan niya. Alam mo yung aso, para siyang smart, parang akala mo ginawa siyang instrumento ng Diyos na para iligtas yung kasi that time nangyari kasi wala nakakapansin sa kanila. Nasusulok kasi, hindi sila nakita ng mga rescuer. Kaya ang ginawa yung aso. Basta sa taong 2025, nangibabaw yung aso. Yung aso ang ang pinaka, naging hero, naging bayani yung aso sa taong 2025. Dahil nga doon sa pagligtas nila sa mag-ina ng time ng bagyo. Itong taong 2025, paghandaan niyo po yung litrang O, litrang S, at litrang T. Yung tatlong yan, matindi po talaga ang dala niyan. Magkahawig sila ni Ondoy. Okay? Yung bagyo na yan, letter O, letter S, at letter T. So, itong litrang bagyo na sasabi ko, ito kasi itong OSP na bagyo, matindi ito mayambing mo talaga siya kayong Ondoy, tapos kasing lakas po siya na ang lakas niya, malakas na bagyo to. Nakakatakot ang bagyo to kasi ang daming namatay dito, lalo ng mga taga-Tacloban, mag-ingat kayo dyan kasi maulit na talaga yun,